Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod at ngayong araw na ito ay nais kong ibahagi ang topic na single motor branch circuit calculation, na kung saan ah, sa isang branch circuit ng motor ah, ay kukumpitin natin ang wire size na kailangan, yung overload setting ng overload relay, at yung size ng circuit breaker na gagamitin. So magsimula na po tayo. Andito po yung simpleng representation ng motor branch circuit. So yung wire size po, yung wire ay ito yung wire niya, yung manggagaling sa circuit breaker papuntang contactor at overload, tapos papuntang motor. Ito yung kukumpitin natin yung wire size nito. Pag sa Philippine Electrical Code po, ang tawag nila doon ay yung branch circuit conductor. Ito po. Ito, branch circuit conductor ito, saka ito. Tapos yung circuit breaker naman po, kukumpitin din natin kung ano yung magiging ampere rating niya. Kung sa PEC po, ang tinatawag nila ito na branch circuit, short circuit, and ground fault protection. So, ang ibig sabihin po, pagka nagkaroon ng short circuit at ground fault, ito pong circuit breaker ang magti-trip. Pagkatapos po, yung overload setting naman, kukumpitin din natin ito, branch circuit overload protection setting, dito sa overload relay. At kung may overload naman po, ito naman po ang magre-react. Papatayin niya yung motor. So, tatlo po. Ito po yung magiging sample problem natin. Basahin lang po natin. Sabi po rito, a 3-phase, 230 volts, 5 horsepower water pump motor is to be connected for direct online starter. It has a full load current of 14 amperes, service factor of 1.15, and a design letter C in its nameplate. The ambient temperature of the place where the water pump will be installed is 37 degrees Celsius. So, sa Tagalog po, ang sabi rito ay merong isang 3-phase through 230 volts, 5 horsepower na water pump motor. Tapos po, ito po ay ikukonekta sa direct online starter. So, napag-aralan na po natin yung direct online starter dati. Tapos, it has a full load current of 14 amperes, service factor of 1.15, and a design letter C in its nameplate. Ang sabi po rito, meron siyang full load current o meron siyang rated full load current na 14 amperes. Okay? Tapos yung service factor niya is 1.15 at saka design letter C na nasa nameplate niya. Yung tungkol po dun sa nameplate na yan, pinag-aralan na po natin nung nakaraan yan. Yung service factor, pati yung design letter na yan. Ngayon po magagamit na natin. At tapos, sinabi rin dito, the ambient temperature of the place where the water pump motor will be installed is 37 degrees Celsius. So, sinasabi rin na kung saan i-install yung motor, ang temperature dun sa lugar na yon ay 37 degrees Celsius. Importante po yan kasi habang tumataas po ang temperatura ng isang lugar kung saan mag-install ka ng equipment, yung wire size po, yung capacity niya bumababa. Tandaan po natin yung ating table dun sa wire ampacity is kung lang yun, ang ambient temperature nun is 30 degrees. Pagka mas mataas po sa 30 degrees, meron naman pong i-apply na derating factor, makikita po natin. Tapos dito na po, ito po yung mga tinatanong ngayon. Calculate the following, sabi niya rito. Branch circuit conductor, ito po, branch circuit conductor yung wire. Tapos branch circuit, short circuit, and ground fault protection. Ito po, tinatanong yung circuit breaker kung ano.
at saka yung branch circuit overload protection setting. Ito naman. So pagka na-compute na natin yan, ayos na. Alam na natin kung paano gagawin natin. Alam na natin na yung size, wire ng size na gagamitin natin. Yung overload, yung breaker size, at saka yung wire. Ang hindi lang kasali, yung contactor, kung anong size ng contactor. Pero madali naman. Titingin lang tayo sa catalog. Basta sa contactor naman, halimbawa, ang ating full load current is 14 amperes. Titingin ka lang sa catalog na dapat yung contactor, ang rating niya, ang contact rating niya ay mas mataas sa 14 amperes o equivalent sa 14 amperes. So, yun lang. Wala namang binabanggit kasi yung Philippine Electrical Code tungkol sa rating ng contactor. Bago po natin simulan ang pag-compute, ay bumasa po muna tayo ng mga ilang article sa Philippine Electrical Code na kung saan gagamitin natin ito sa pag-compute. Gagamitin natin tong reference na to. Pati mga table po, meron tayong titig ng mga table. So, simulan na natin. By the way nga po pala, ang reference natin na Philippine Electrical Code ngayon ay 2009 pa, although meron ng 2017. Kaya lang kasi yung aking soft copy is 2009 pa. So wala namang gaanong pagbabago. So halos parehas din. Pwede nating gamitin din ito. So sabi rito sa article 4.30.2.2, sabi niya rito, general, conductors that supply a single motor used in a continuous duty application shall have an ampacity not less than 125% of the motor's full load current rating as determined by 4.30.1.6 A1. Ang sabi po rito, yung conductor po na magsusupply sa single motor na gagamitin na sa continuous duty. Yung ibig sabihin po, pag sinabing continuous duty, ang motor po ay gagamitin 3 oras pataas pagka pinatakbo. Yung non-continuous duty po kasi ay ang isang equipment yun na ginagamit na less than 3 hours. Pag hindi po binanggit yung duty cycle ng isang motor o wala po dun sa tawag dito, dun sa nameplate rating ng motor, pwede po natin siyang i-consider na rin na continuous duty. Mostly naman po kasi continuous duty yan. So, i-treat po natin siya na continuous duty. Sabi dito, shall have an ampacity of not less than 125% of motor full load current as determined by 4.30.1.6. Sabi, yung ampacity raw, yung ampacity o yung ampere rating ay dapat hindi bababa ng 125% ng full load current rating ng motor ayon sa 4.30.1.6. So, yung full load current po na tinutukoy rito, hindi po yung rated full load current na nandun sa nameplate rating. Ito po yung full load current na nasa table. Tignan po natin tong 4.30.1.6 kung anong sinasabi. Ito po yung article 4.30.1.6 A1. Ito po, A1. Ang title po nito is Ampacity and Motor Rating Determination. So, sabi po rito, table values. Other than for motors built for low speed, less than 1,200 RPM or high torques, and for multi-speed motors, the values given in table 4.30.14.1, 14.2, 14.3, and 14.4 shall be used to determine the ampacity of the conductors or ampere rating of switches, branch circuit, short circuit, and ground fault protection instead of the actual current rating marked on the motor nameplate. So, ang sabi po rito, ang magiging basihan po sa pagkuha ng ampacity ng wires, conductors,
at pati yung ampere rating ng short circuit, yung ampere rating ng circuit breaker. Kasi binanggit dito yung short circuit and ground fault protection, ito yung circuit breaker. Ang gagamitin po ay yung mga table na to. Sa atin po, ang gagamitin natin table 4.30.14.4, yan pong table na yan. Tapos sinabi rin po rito na instead of the actual current rating mark on the motor nameplate. So, sinasabi po talaga rito na ang magiging basihan po ng computation ng wire size at saka yung circuit breaker ay hindi yung nameplate current rating, kung hindi yung full load current na manggagaling dito sa table na ito. Ito po, table 4.30.14.4. Tignan po natin yan. Ito po yung table 4.30.14.4. Ito po yung full load current, 3-phase alternating current motors. Sabi po kanina sa ating problem ay yung motor po ay 3 horsepower rating, tapos 230 volts. 5 horsepower rating pala, tapos 230 volts. So meaning, ang kanyang full load current, ito po, dito tayo sa ano ito. Ito po yung 5 horsepower niya sa 230 volts po is 15.2 amperes. So ito po ang magiging basihan ng pag-compute ng circuit breaker rating at saka yung wire size, at hindi po yung ampere full load current rating na nasa nameplate. Dito naman po tayo sa article 4.30.4.2. Ang sabi po rito, rating or setting of for individual motor circuit. Sabi po rito, general, the motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall comply with 4.30.4.2b, C, and D. So, ang tinutukoy po rito is yung circuit breaker. Di po sabi natin kanina yung short circuit and ground fault protective device, ayun yung circuit breaker. So, ito po yung A, ito po yung B. All motors, sabi niya rito, the motors, branch circuit, short circuit, and ground fault protective device, tinutukoy po yung circuit breaker, shall be capable of carrying the starting current of the motor. Dapat po daw yung circuit breaker ay kayang dalhin yung starting current ng motor. So, yung starting current naman ng motor, maliit lang naman po, although mataas siya, usually sa 3-phase time is 6 siya ng full load current, pero not necessarily naman na ita-time is 6 din natin yung circuit breaker. Kasi maski na po kasi mababa lang yung ampere rating, kung mataas po yung maski po mababa yung ampere rating ng isang circuit breaker, kaya niya pong magdala ng mataas na kuryente sa saglit lang na panahon. Kung starting current, kaya niya po. So, tignan po natin dito. Ito po, rating or setting. Ito na po yung rating ng circuit breaker. In accordance with table 4.30.4.2, a protective device that has a rating or setting not exceeding the value calculated according to the values given by table 4.30.4.2 shall be used. So, yan po natin, yan po ang magiging basehan natin sa pag-compute ng amperahe ng circuit breaker. O yung kanyang branch circuit, short circuit, and ground fault protective device. Tignan po natin yung table 4.30.4.2 yan. Ito na po yung table 4.30.4.2. Ang title po ay maximum rating or setting of motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device. So ito na po yung magiging size o rating ng circuit breaker. Maximum po, sabi rito maximum rating. Pwedeng mas mababa, pero ito ang pinakamataas. So para po ito sa short circuit and ground fault protection
protective device. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng short circuit o kaya ground fault, yung circuit breaker magti-trip. Pero may apat po na klaseng pwedeng gamitin. Yung ito po, non-time delay, dual element fuse, non-time delay fuse, dual element fuse, instantaneous trip circuit breaker, at saka yung inverse time circuit breaker. Yung circuit breaker po na gagamitin natin, yung normal na ginagamit, ayun po yung inverse time circuit breaker. So, dito po tayo mag-concentrate sa mga values na ito dahil hindi naman fuse o instantaneous trip circuit breaker ang gagamitin natin. Ito po ang inverse time circuit breaker. Dito naman po tayo sa 4.30.3.2 sa continuous duty motors. Ito po yung gagamitin natin naman para mag-set ng overload relay, yung overload setting. So, dito po tayo. Ito na po. Separate overload device. Sabi niya rito, a separate overload device that is responsive to the motor current. This device shall be selected to trip or shall be rated at no more than the following percent of the motor nameplate full load current rating. Ngayon po, ang magiging basihan, yung full load current na ng motor sa nameplate rating, hindi na po yung table. So, ito na po. Ang sabi po rito, motors with marked service factor 1.15 or greater. 125% ang multiplying factor. So, ang ibig sabihin, pagka yung motor natin ay may service factor na 1.15 o mas mataas, 125%. So, yung service factor po na yan, pinag-aralan na po natin yan nung nakaraan. So, sabi rin dito, motors with a marked temperature rise, 40 degrees or less, 125% din ang kanyang multiplying factor. So, tapos, all other motors, 115%. Ito naman, pagka hindi pasok dito sa pagka mas mababa sa 1.15 o mas mataas sa 40 degrees Celsius yung kanyang temperature rise, ayun, ito na, 115% ang multiplier niya. Ito naman po yung table B310.1, yung ampacity of conductors. Ito naman po yung gagamitin natin na pangkuha ng size ng wire. Gaya po ng sinabi ko, ang ambient temperature po nito is 30 degrees. Ito po. Ito po. Ngayon po, kung mas mataas sa 30 degrees, meron po ritong andito yung the rating factor niya o multiplying factor. Mamaya po malalaman natin kung paano gawin. So, bumalik na po tayo rito. So, kakalculate na po natin yung branch circuit conductor. Ito na po ang unang kakalculate natin, yung branch circuit conductor. Dito naman na po yung data kanina, yung problem, andyan na yung sinabi na dyan kung anong voltahe, kung ilang phase, kung ano ang phase ng motor, 3 phase, horsepower, 14 amperes ang kanyang rated full load current, service factor 1.15, design letter C, tapos i-install siya sa 37 degrees Celsius na lugar. Compute na po natin muna yung branch circuit conductor. Compute na po natin yung branch circuit conductor. Ito po, yung full load current of 3-phase 230 volts, 5 horsepower motor is equal to 15.2 amperes. Yan po ay galing sa table 4.30.14.4. Di po ba sabi natin kanina o sabi ng Philippine Electrical Code na ang gagamitin natin pang determine ng size ng branch circuit conductor at saka yung ampere rating na circuit breaker ay manggagaling po sa table, yung full load current na manggagaling sa table 4.30.14.4 at hindi dun sa full load current na nasa nameplate ng motor. So, tignan po natin yung 4.30.14.4, yung table na yan.
So, ito po yung table na yan. No? Ito po, 5 horsepower, tapos 230 volts. Ang kanyang full load current is 15.2. So, yan po, 15.2. So, okay na po yung 15.2 amperes sa 5 horsepower na motor galing sa table 4.30.14.4. Pagkatapos po, sabi dito, 125% of full load current. So, 15.2, i-times lang natin ng 1.25, bali ang lalabas ay 19 amperes. Paki-check lang po yung value na to sa calculator nyo kung tama. So, ito po ay galing sa section 4.30.2.2a. Tignan po natin yan. Ito na po yung article 4.30.2.2a. Ito po. So, sabi po rito, conductors that supply a single motor used in a continuous duty application shall have an ampacity of not less than 125%. So, ayan po, na yung 125% na yon is determined by 4.30.1.6A1 na kung saan binabanggit niya na dapat yung table ng full load current ang pagbabasihan. So, ayan po. So, 19 amperes po ang na-compute natin. Ngayon, itong 19 amperes, titignan po natin sa table kung anong size ang ng wire ang kayang magdala ng 19 amperes. Kaya lang po i-consider din po natin yung ambient temperature niya na yung temperature ng lugar na 36 degrees Celsius, sabi po. Pero dito, ang na-compute dito, 3.5 mm square THW wire eh. So, puntahan po muna natin kung anong temperatura ng lugar tapos saka natin tignan. Basta ang basihan po natin, 19 amperes po yung na-compute. Ito po, sinasabi rito, yung lugar ay 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. Punta na po tayo ron sa table. Ito po yung wire size table. So, ang gagamitin po natin THW, ito po, ito. Palalakihin lang po natin. Ito po, sa THW tayo. Ito. So, 19 amperes po ang na-compute natin. So, itong 2.0, hindi na po pwede kasi 18 amperes lang ang kailangan. Dito po tayo sa 3.5, 24 amperes. Ito, 3.5. 24 amperes ang kaya niya. Pero po, dahil gagamitin natin siya sa 37 degrees Celsius, tignan natin yung kanyang derating factor o yung kanyang factor. Ito po, dito sa baba, kung titignan nyo, ito yung ambient temperature, So, 37 tayo. Nandito tayo sa 36 to 40. Ang factor niya is 0.88. So, tignan natin. Yung 24, i-multiply natin ng 0.88. So, 24 times 0.88 equals 21.12. So, ang ibig sabihin nun, itong THW wire na to, okay, kasi sa ambient temperature na 30 degrees, ito, ang ampacity niya ay 24 amperes. Okay? Pagka i-multiply naman natin siya ng 0.88 dahil ang ambient temperature is 37 degrees, bale 24 times 0.88, ang lalabas ay 21.12. So, ibig sabihin, kaya pa rin niyang dalhin kasi 19 amperes lang yung na-compute natin na current. So, balik tayo ron. So, gagamitin natin 3.5 na THW. Kaya niyang magdala ng 19 amperes. Sorry. So, ito na po, So, sa wire size, ang gagamitin natin is 3.5 mm square THW. So, nasolve na po natin yung wire.
Bali, ang sosolve naman po natin, dalawa pa. Yung overload setting at saka yung circuit breaker kung anong size din. Dito po muna tayo sa overload protection setting naman. So, ang service factor po natin, binanggit po kanina, is 1.15. Di po ba doon sa problem? Tapos yung rated full load current na nasa nameplate ay 14 amperes po. Binanggit din po yon, 14 amperes. Balikan po natin, tignan natin. Yung service factor, 1.15. Yung rated full load current in nameplate is 14 amperes. Tignan po natin kung tama. Ito po, So, ito yung full load current niya, 14 amperes. Tapos, ang service factor niya is 1.15 na nandun sa nameplate niya. So, tama po. So, ito na po. Bali, ang magiging formula po natin is 125% ng full load current. Yun ang magiging overload protection setting natin. So, yun po ay ayon sa section 4.30.3.2. Tignan po natin section 4.30.3.2. Balikan po natin yan. Ito po. Yung section, yung article 4.30.3.2. Ito po, sabi rito, motors with a marked service entrance factor 1.15 or greater. Kung meron tayong service factor na 1.15 o mas malaki, ang overload setting niya, imumultiply natin ng 125% yung nameplate, yung full load current na nakasulat sa nameplate. Ito po, nakalagay dyan, This device shall be selected to trip or shall be rated at no more than the following percent of the motor nameplate full load current rating. So, 17.5 po ang ating magiging overload setting ng ating overload relay. 17.5. 17.5 amperes. Dito naman po tayo sa branch circuit, short circuit, and ground fault protection o yung circuit breaker natin. So, tandaan po natin design letter C yung ating motor. At tignan po natin yung design letter C na yan. Balikan lang po natin saglit. Ito po, design letter C. Tama. Yung reference. So, ito na po. Compute na po natin yung rating na circuit breaker. So, 250% po ng full load current. So, 15.2 times 2.5 is equal to 38 amperes. So, yan pong 38 amperes na yan ay galing sa table 4.30.4.2. Tapos ito naman pong 15.2, ito po yung full load current na galing sa table. Binanggit po kanina na yung pagkukompute po ng amperahe para dun sa circuit breaker o dun sa branch circuit, short circuit, and ground fault protection, pati na po yung pagkukompute ng branch circuit conductor, yung size ng alambre, ay manggagaling dun sa full load current dun sa table, hindi po dun sa nameplate. So, ito na po, 13.8 amperes. Yung 2.5, yun yung 250%. So, galing po yan sa table 4.30.4.2. Tignan po natin yung table. Ito na po yung table 4.30.4.2. Para po ito sa rating ng motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device para po dun sa circuit breaker. Yung rating po. Gaya po na sinabi natin, ito ang gagamitin natin, inverse time circuit breaker. Ito po yung normal na circuit breaker na ginagawa. So,
yung design po ng motor natin, sabi natin is design C. So, ang sabi po rito, dito sa unang column, no? Type of motor, sabi niya, squirrel cage other than design B. Sabi niya, squirrel cage daw na motor other than design B. Pwedeng A, C, o D. Kasi apat lang naman yan eh. Design A, design B, design C, design D. Oh. So, other than design B, sabi niya. So, ang nakalagay rito, multiplier is 250%. So, ito na yun, no? Kung inverse time circuit breaker ang gagamitin natin. Kung instantaneous trip, circuit breaker gagamitin natin, 800 ang kanyang multiplying factor. Kung dual element naman na fuse, 175%. Kung non-time delay, 300%. Meron pang gumagamit minsan non-time delay. Kaya lang, bibihira na yan. So, dito tayo, 250%. So, dahil ang na-compute natin is 38 amperes, ang pinakamalapit ay 40 amperes. So, gagamit tayo ng 3 poles, 40 ampere trip, inverse time, inverse time dapat ito, inverse time circuit breaker, 40 amperes ang gagamitin. Yan na po, kompleto na. Ito na po yung summary. So, gaya po ng sinabi natin kanina, yung branch circuit conductor, ito po, ito, saka ito, ang gagamitin natin na wire is 3.5 THW wires. Ayan po, yan. Doon naman sa gagamitin natin na circuit breaker, o yung branch circuit, short circuit, and ground fault protection, gagamit po tayo ng 3 poles dahil 3 phase po yan. 3 poles, 40 ampere trip, inverse time circuit breaker. Inverse time po dapat yan. O yung normal na circuit breaker na ginagamit natin. Tapos yung overload relay naman natin, yung 17.5 ang protection niya. Ang kanyang magiging setting. So, yun lang po. Ganun lang po kasimple mag-calculate ng single motor branch circuit. So, idagdag ko lang po dahil po yung contactor at saka yung overload hindi isinama kung anong rating. Ganito lang po 'yon. Yung contactor po, bibili tayo ng contactor na may kakayahang magdala ng full load current ng motor. So, ang full load current po ayon sa table is 15.2. So, siguro po ang bibili natin na contactor, ang main contact niya, ang contact niya is 20 amperes. Ganun lang po. Tapos doon naman sa overload relay niya, ang bibili naman natin na overload relay ay mayroong range na from 15 to 20 amperes kasi 17.5 ang kanyang setting. So, ayun lang po. Ganun lang po kasimple pag-calculate pag single motor. Sa susunod naman pong video natin, yung multiple motors naman po. Meron din po kasing ganun eh. Yung halimbawa ay isang branch circuit, tapos may tatlong motor. May tatlong motor siya. Kumbaga, nasa isang motor control center na siya. Ganon. Usually po, ginagamit yun sa mga sa HVAC, ganon. Heating, ventilating, and cooling, ganyan. Tapos yung multiple pumps. Minsan po meron kasing 3-4 na pumps na nagtutulong-tulong para mag-pump ng tubig. Mga ganong senaryo. So, sa mga nanood po, maraming salamat sa inyo at kung nagustuhan nyo, paki-subscribe nyo naman po itong channel ko at paki-like na rin po yung video. Kung hindi nyo naman po naintindihan, mag-iwan lang po kayo ng comment tanong yung katanungan at sasagutin po natin. So, maraming salamat po uli sa inyo.